Top 10 tips para ma-manage mo na mabuti ang pera mo. Tip number 1, kailangan ma-monitor at makontrol mo na mabuti ang mga utang mo. Pag nagawa mo makontrol na mabuti ang mga utang mo, specifically dito ang credit card mo, ay hindi ka mahirapan financially at magiging isang advantage ito sa iyo pagdating sa pagmamanage ng pera. May mga iba't ibang paraan kasi para makontrol mo ito na mabuti. Ang isa ay dapat siguraduhin mo na nababayaran mo ang mga ito on time. Ang isa naman ay huwag kang kukuha ng bagong utang pag hindi mo pa kaya itong bayaran o hindi mo pa nababayaran yung dati. Ang isa pa ay gumawa ka ng listahan ng lahat ng mga utang mo at bayaran mo agad yung utang na may pinakamataas na interest rate. Dapat ang main goal mo dito ay mabayaran mo lahat ng mga utang mo as soon as possible. Tip number 2, magkaroon ka ng emergency fund. Huwag mo din kakalimutan na gumawa ng emergency fund dahil importante ito. Ang kagandahan kasi pag may emergency fund ka, ay ready ka at may pera ka din pang gastos just in case may mangyaring hindi maganda at hindi mo inaasahan. Tulad ng, huwag naman sana may ma-hospital sa isang miyembro ng pamilya mo, biglang nasira ang kotse mo at kailangan mo ipaayos agad ito at kung ano-ano pa. Usually kasi pag wala kang ganitong klaseng fund at nangangailangan ka ng pera ay malaki ang tsansa na mangungutang ka sa ibang tao. Kaya dapat ilagay mo din ito doon sa budget mo at huwag mong kakalimutan na gamitin lamang ito sa totoong emergency at hindi sa ibang bagay. Tip number 3, mag-download ka ng mga personal finance apps. Sa panahon kasi ngayon ng technology ay madami na naglalabasan ng mga apps pagdating sa iyong personal finance. Kaya dapat samantalahin na natin at gamitin ang mga ito. Gamit ang mga ganitong klase na app ay mas madali mo makikita kung saan ba talaga napupunta ang pera pinaghirapan mo. Para ma-realize mo din kung saan parte ka kailangan mag-adjust na mga gastusin mo. Kung pwede ba itong bawasan o tanggalin na lang. Maganda din kasi ito kasi natutulungan ka sa pagbabudget mo. Dahil automatic na ito nagka-calculate. I-input mo na lang yung mga figures. Ang kailangan lang naman ay tiyaga sa pag-research kung anong app ang maganda at babagay sa lifestyle mo. Tip number 4, gumawa ka ng budget every month. Importante kasi na gumawa ng isang budget. Mas maganda kung every month. Pero kung gusto mo gumawa ng every week or every 15 days, pwede din naman ito. Ikaw na ang bahala dyan. Ang kagandahan kasi pag meron kang isang budget, ay nagkakaroon ka ng snapshot ng mga finances mo. Ang pinaka main purpose lang naman kasi ng isang budget ay para malaman mo kung saan galing ang perang kinikita mo at ang isang importante ay kung saan napupunta o kung saan mo ginagastos ang pera mo. Para may idea ka kung saan banda ka kailangan mag-adjust. Tip number 5, pag-aralan at i-monitor mo ang mga expenses mo monthly. Ito ang una mong dapat na ginagawa pag mababudget ka ng pera mo. Kailangan alam mo kung ano-ano ba talaga ang mga monthly expenses na binabayaran mo. Sunod, alamin mo kung saan sa mga yon ang hindi mo masyadong ginagamit at kung pwede nang tanggalin ito or downgrade mo ito. Tulad ng plan mo sa cellphone, kung hindi mo naman ginagamit palagi ang lahat ng features ng plan mo, downgrade mo na lang ito. Sayang din kasi yung masasave mo maski maliit lang yung amount, pero malaki naman siya pag in-add mo ito over time. Once na nalaman mo na yun, ikaw na ang bahala mag-decide kung paano mo ito i-adjust na mag-fit sa lifestyle mo. Bago natin ipagpatuloy yung video, ang sponsor ng video na ito ay ang SuperDash. Dito sa store na ito ay madami kang mabibili na supplies gagamitin mo sa iyong office or sa school, tulad ng mga iba't ibang klase ng ballpen at sign pen, mga bond papers, mga folders, mga envelopes, mga whiteboard markers at madami pang iba. Kaya tingnan mo na yung store ng SuperDash. Malay mo may magustuhan ka dyan. Nasa description na ang link ng kanyang Shopee online store at pati na din ang kanyang Lazada online store. Tip number 6, gumawa ka ng monthly savings goal. Ito ang isa pa na dapat na hindi mo kinakalimutan sa budget mo. Ito yung pera na ilalagay mo sa savings. Dahil pag wala kang savings ay mahihirapan ka mag-build ng wealth at mahihirapan ka din yumaman. Pwede mo din kasing gamitin yung cash na naipon mo doon sa savings para sa mga iba't ibang investment. Para yung pera mo na ang kumikita para sa'yo. Kaya dapat every month may specific target amount ka na pera na ilalagay mo doon sa savings mo at nakaayon din ito doon sa budget mo.
Kumbaga ito yung savings goal mo para sa buwan na yan. At ang isa pa ay mas maganda din ay gumawa ka ng hiwalay na savings account para dyan. Tip number 7, check mo muna ang budget mo na maigi bago ka bumili ng bagay na sobrang mahal. Bago ka mag-decide kung bibili mo ba talaga yung expensive na bagay na gusto mo, ay siguraduhin mo muna na akma o kaya ito ng budget mo. At syempre din naman na dapat yung bagay na yon ay kailangan at gagamitin mo talaga. Dahil pag hindi ay masisira ang budget na ginawa mo at may tsansa ka pang umutang sa iba para doon. Kumbaga dapat may disposable income ka para doon sa bagay na gusto mong bilhin. Pero kung wala talaga, ang kailangan mong gawin ay mag-set aside ka ng pera para doon. Pag-ipunan mo at ilagay mo ito sa budget mo. Dahil habang tumatagal ang pag-iipon mo, ay napapag-isipan mo ito ng mabuti kung talagang gusto mo at talagang kailangan mo yung bagay na ito. O baka naman dahil nagandaan ka lang doon sa produkto. Tip number 8, huwag mong kalimutan na i-monitor din na maigi ang mga maliliit na expenses. Ito ang madalas na nakakalimutan ng karamihan pagdating sa pagbabudget ng pera. Masyado kasi sila nakafocus doon sa mga malalaking amount at nakakaligtaan nila yung mga maliliit at nagtataka sila palagi kung saan na napupunta ang pera nila. At ang nangyayari kasi, yung mga maliliit na amount na yon, pag pinagsama-sama mo ito ay malaki din ang inaabot. Tulad ng pagbili mo ng mga bottled water, kape na binibili mo sa labas at iba pa. Ang gawin mo kasi ay gumawa ka ng journal at palagi mo ilista doon yung mga maliliit na expenses at wag mo itong kakalimutan. Para talaga maging aware ka kung ano talaga ang estado ng finances mo. Tip number 9, magkaroon ka ng financial discipline. Ang pinaka-importante na kailangan mong gawin pagdating sa pagmamanage ng pera mo ay dapat magkaroon ka ng discipline. Disiplina na i-implement palagi ang ginawa mong budget. Disiplina na mag-save ng pera palagi. Disiplina na hindi ma-tempt na bumili ng bagay na hindi mo talaga kailangan at kung ano-ano pa. Oo, mahirap ito gawin talaga. Pero sa simula lang naman yun. Pag naging consistent ka at palagi mo na ito ginagawa, over time masasanay ka din. Dahil unti-unti mo na na-appreciate yung perang pinaghirapan mo. Kaya tiyagayin mo lang, eventually makikita mo na lumalaki at dumadami na ang pera mo. Tip number 10, mag-aral ka tungkol sa pera. Ito, common sense na lang. Syempre, para lalong dumami ang nalalaman mo tungkol sa pera, pag-aralan mo ito. Dapat consistent ang pag-aaral mo at tuloy-tuloy din dapat ang improvement mo. Ang gawin mo ay mag-invest ka sa mga personal finance courses. Magbasa ka ng mga libro tungkol doon, mag-enroll ka sa mga short courses kung meron at mga seminars din para ma-improve mo ang skill sa pagmamanage ng pera mo. Gamitin mo yung technology at internet para mahanap mo ang mga ito. Syempre kailangan din na willing ka dapat na matuto pagdating sa mga ganitong bagay at maging matyaga ka na mag-research palagi. So ayun na ang top 10 best tips para mamanage mo na mabuti ang pera mo. Sana madami ka natutunan sa video na ito. Salamat sa mga nanood. Kung nagustuhan mo yung video, huwag mong kalimutan na i-like ito at mag-subscribe ka na din sa channel ko. Like mo din ako sa Facebook at i-follow mo ako sa Instagram.